Papilin. Magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat, mga ginigiliw kong taga-subaybay, mga kapatiran sa Chapel of Worship Christian Faith Ministries. Ngayon po ay April 12, 2026. Papatuloy po tayo ngayon sa gawain ng Panginoon sa online service. Pakinggan po natin mga awitin spiritual sa Panginoon. Ngayon po ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero bago po yun, ang ating tema ay tinatawag na crisis sufficiency. Sapat na ang Panginoon, sapat na ang ginawa ng Panginoon sa lahat-lahat. Tayo po ay magpaumpisa sa pananalangin sa ating Panginoon. Dakilang Ama, Panginoon namin, lumalapit po kami sa inyo sa Espiritu at Katotohanan. Tulungan niyo po ang gawain ito na nagtataguyod ng pananampalataya sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod, gabayan niyo po upang lalo pang magkaroon ng pananampalataya ang mga nakikinig. Gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ninyong pagpapala. Hugasan niyo po ako ang inyong makapangyarihan dugo ni Kristo upang linisin sa akin mga maruruming at kasalanan na nagagawa, nalalaman man o hindi. Gayon din po sa mga tagapakinig, gayon din po sa mga pa-participate. Tulungan niyo po kami na maihayag ang katotohanan. Tulungan niyo po kami maisagawa ang aral ng Ebanghelyo. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Lingapin niyo kami ng inyong Santong Espiritu
At muli sa inyo po ang kataas-taasang kapapuri, parangal, sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay magpasimula sa pag-aawitan. Magbigay po tayo ng papuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa awitin. Puri sa Kanya. Let us sing the heart of worship. While you're watching this Monday.com ad, Michael clicked the stars, and Monday Sidekick scanned vendor quotes, dropped the date. When the music fades and all it strips away, in a simply calm, long just to bring something that support that will bless your heart. I bring you more than a song or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Praise the name of the Lord our God. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. Hallelujah. I bring you more than a song or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. More than a song, and it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you.
It's all about you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. You're looking into my heart. Into my heart. Sa pangawitin sa Panginoon na iaalay natin. Awitin po natin ang Mighty to Save. Let's sing Mighty to Save. Samahan niyo po ako mga kapatid, mga pagsubaybay. Let's shout praise to the Lord, our God Almighty. To Him alone the glory, Jesus Christ. Mighty to save. Praise the Lord. Let us sing. Everyone lift the passion. the laughs that's never failing. Let's mercy fall on me. Everyone needs forgiveness. The kindness of the Savior, the hope of nations. Let us sing. Hallelujah. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. We see Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. The whole world sing, sing. Let's shout praise. Shine light, the whole world sing. We're singing for glory of the risen King. Jesus, shine light, the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Another song bago. Sarap ang paham. Saktong timpla ng kape, milk, brown sugar, coffee ko brown. Let us sing praise to the Lord. Amen. Yes, we offer our light. In our worship, we offer our light to our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. At makakapag-worship kami sa inyo.
All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I may count them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that have yet to come true. All my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Come on, let's worship. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. I have been crucified with Christ. It is no longer who I live, but Christ who lives in me. And a life I now live in flesh, I live by faith, the Son of God who loved me and gave himself for me. Galatians 2 verse 20. I now live by Christ in his mercy. That's why we worship him. As a pleasing sacrifice. Hallelujah. Ang buhay natin ay buhay na handog sa Kanya. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Offer you my life. Lord, I offer you my life. Salamat sa Panginoon at naaawitan natin siya ng papuri. Pasasalamat sa Kanya. Awit. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po tayo sa Chapel of Christian Faith Ministry, online ministry. Ngayon po ang linggo ng ika-12 Abril 2026.
ito po ang ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Mula nung dinagdiwang natin nung nakaraan yung Easter Sunday, ito na po ngayon yung regular worship natin. Okay po? Kakatapos lang ng mahal na araw, nakapokus naman ang karamihan sa iglesia, di ba? Sa pananampalataya natin, sa pang-araw-araw natin. Ang pananampalataya at mga palatuon ng muling pagkabuhay ni Kristo sa gitna ng alinlangan sa gitna ng mga problema ng mga apostol, mga alagad noong unang panahon na iniisip nila na wala ng Panginoon, nagpakita siya sa karamihan. Ito po yung pananampalataya, ito po yung testimony natin, ito po yung evangelism natin. Ang ating pong pag-aaralan ay nakabatay sa Juan Kabanatay 20, versikulo ay 19 hanggang 31. Basahin po natin ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Basahin po natin sa John chapter 20, verse 19 to 31. Basahin po natin sa English version. Jesus appears to his disciples. Then the same day at the evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled, for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and said unto them, Peace be unto you. And when he had said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus, them said again, Peace be unto you. As my Father had sent me, even so I send you. And when I had said this, he breathed unto them, and said unto them, Receive ye the Holy Ghost. Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them, and whosoever sins ye retain, they are retained. Okay. The unbelief of Thomas. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. And the other disciples therefore said unto him, Ye have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see his hands, and print the nails, put his fingers unto the print of the nails, and thrust my hand unto the side, I will not believe. And after 8 days again his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, and doors being shut, and stood the midst, and said, Peace be unto you. Then said he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust into my side, and not faithless but believing. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast been believed. Blessed are they that have not seen, and yet have they believed. Bless the gospel of the Lord. Nakita po natin yung pagkakataon kung saan unang nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa mga alagad. At nakita rin po natin ang istorya nito. Mas mababasa po natin sa teksto 19 hanggang 31 ang pagpapakita ng Jesus sa mga alagad. Una, ang pagdating ng kapayapaan na mababasa natin sa talata 19 to 21.
Ang mga alagad ay nakakulong sa takot. Tandaan natin, sa panahong yon, takot sila maaresto, takot sila na napahirapan ng mga kalaban ng pananampalataya. Ngunit sa gitna ng mga takot na yon, dumating si Jesus sa gitna ng trouble, sa gitna ng problema. Nagpakita ang Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, sumain nyo ang kapayapaan ay sumain nyo. Sa gitna ng kaguluhan, ng di mag-ayos na pag-iisip, dumating ang Panginoon. Sumain nyo ang kapayapaan. Peace be with you, sabi niya. Ang pagkabuhay ni Jesus ang nag-aalis ng ating mga takot sa buhay. Tandaan natin, tayong lahat, mga tao na natatakot. Tayong lahat ay may pangamba. Tayong nag-aalinlangan sa buhay na ito. Marami tayong iniisip sa bundong ito na deadline o kung ano namang mga bagay na bago ng pananampalataya natin. Subalit, naunawa natin sa teksto na nung dumating si Kristo na bago ang lahat. Nang pakita ang Panginoon ay nagbago ang lahat. Yung takot natin sa kinabukasan, yung takot natin na mawalan tayo ng trabaho, takot natin sa pamilya, takot natin sa sarili, sa guni-guni, sa sariling multo natin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Nandiyan ang Panginoon upang tayo ay alawin, upang tayo ay magkaroon ng pag-asa, ng katuwaan. Hindi tayo bibigyan ng problema, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya, sangayon sa San Mateo. Hindi tayo binigyan ng pagsubok na hindi natin kayanin. Sinabi ng Panginoon, sumaatin ang kapayapaan. Tanging ang presensya ng Panginoong Hesukristo ang magpapabago ng lahat. Tanging ang presensya ng Panginoon ang makakagawa nito. Ano ang hamon sa atin? Huwag mag-alinlangan, huwag matakot. Magkaroon ng pananampalataya. Sangayon sa talata 24 hanggang 25, si Tomas, isa pa naman sa alagad ng Panginoon, ay nag-doubt. Hindi sumampalataya. Hindi agad sumampalataya. Pinagana ang logical reasoning. Pinagana yung mga pagtatanong. Pinagana niya yung left brain hemisphere niya na totoo kaya o hindi kaya totoo. Naapektuhan na yung pananampalataya sa Panginoon dahil physically namatay, napako sa krus ang Panginoon. Subalit, bilang natural na tao, bilang sa panahon ngayon, mga natural na tao, hindi nakakapagtaka kung ang Panginoon ngayon nagpakita at hindi magtaka, mag-doubt. Pero sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot at nagpakita nga ang Panginoon. Hindi agad siya naniniwala, hindi agad siya naniniwala sa pananampalataya. Dahil nga, kung tayo man sa kalagayan ng si Santo Tomas, talagang kung natural na tao at kulang sa hindi agad tayo maniniwala kung matalino ang tao. Subalit, nakita niya ang mga sugat ni Jesus, yung mga ebidensya ng pagkapako sa Panginoon. Yung mismo mga sugat-sugat ng Panginoon, nakita niya. Yun saan yung pinagpakuan, kung saan yung pinagtusukan ng spear sa gilid, nakita niya. Normal lang ang mga bagay na ito, subalit kinakailangan natin baguhin ang pag-iisip natin. Magkaroon tayo ng mga katanungan sa buhay, mga pag-aalinlangan sa ating sarili, pag-aalinlangan sa ating buhay pananampalataya, kung magpapatuloy pa ba tayo sa pananampalataya sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng kawalang suporta, sa kakulangan ng nag-iisa ka na lang sa palagay mo. Ngunit huwag nating hayaang ito ang bumago ng ating pananampalataya. Huwag nating hayaang lumayo tayo sa Diyos o tayo ay hindi na manalangin. Gamitin natin lalo ito'y oportunidad upang matuklasan natin ang biyaya ng Panginoon. Sa kabila ng kawalang pananampalataya, manampalataya pa rin tayo. Makikilala natin ang katotohanan na si Kristo ang siyang dapat na maitaas at maluwalhati. Sangayon sa talata 26 hanggang 29, makikita natin yung hinayaan ng Panginoon na hawakan siya ni Santo Tomas. Sinabi ni Jesus, mapapalad ang hindi nakakita
ngunit sumasampalataya. Alam naman natin yun ang requirements eh. Yung mga bagay na hindi mo makikita, yun ang pananampalataya. Sa ngayon sa Hebrews. Now faith is the possible of things, the possible of things hope for, the things that not seen but to believe. That is true, that to believe. Nakita natin na ang pananampalataya nakabase sa ating pananampalataya bagamat hindi pa nangyayari o hindi pa nakikita. Bagamat ito'y totoo. Mapapalad, sabi ng Panginoon, blessed ang mga sumasampalataya. Ano makikita natin dito na dapat natin kunin? Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakadepende lang sa nakikita. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan natin na hindi dapat kung nakikita mo na manampalataya ka. Ito'y hindi ito nakadepende sa milagro o sa katalinuhan o sa ebidensya ng mundo. Dahil madaya nga po ang mundo eh. Ito ay nakikita ng mata ng pananampalataya. Nakikita ito sa pagtitiwala sa pangako ng salita ng Diyos. Sapat na po ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Sapat na ang Biblia. Sapat na ang simbahan upang ating sampalatayanan ng Panginoong Hesukristo. Kailangan pa ba ng maraming kahit gaano pa yung ebidensya na yan, kung kayo'y sarado ang isip, kung kayo'y kapahamakan ng dadanan nyo sa buhay na walang hanggan, kaya ngayon pa lang magsisi na tayo sa kawalan natin ng pananampalataya. Dahil yun ang requirements upang malugodan Diyos sa atin, upang tayo ay pakingganan Diyos sa panalangin natin. Manampalataya ka muna. Tayo ang tinutukos ng Panginoong Hesus dito. Di lang si Tomas yun, noong panahon na yun. Tayo po yun. Kung manawawalan tayo ng pananampalataya dahil sa makabagong panahon natin ngayon, dahil sa tayo ba'y nagbago na dahil sa lumaki na tayo o tayo ay nagtrabaho na. Hindi po. Kailangan, kagaya ng mga bata, meron kayong pananampalataya. Kagaya ng pananampalataya ng bata, wagas po ang pananampalataya ng bata. Totoo po ang pananampalataya ng mga bata. Nananampalataya sila sa buhay na Diyos. Sa kanila na mamutawi ang katotohanan. Tayo po, yung mga binabasa po natin sa banal na kasulatan ng banal na Biblia, ito pong salin sa Tagalog o English, nababasa po natin, tayo po yan. Kung isinasabuhay po natin ang mga aral na nababanggit dito sa ating pagsisikap, sa biyaya ng Diyos, alam po natin, hindi natin kaya, pero sa tulong ng Diyos, masusunod po natin ang kalooban ng Ama. Kailangan lang natin sumampalataya. Dito sa pisikal, dito sa nakikita lang. Ito po ang bunga ng pananampalataya natin. Ano ang layunin ng mabuting balita dito ng Panginoon? Yung gospel. Nabuhay po ang Panginoon. Hindi po siya patay. Siya po'y buhay. At dapat nananahan siya sa buhay natin, sa puso natin. Tayo po ang representative niya habang nandoon po siya sa taas, sa kanan ng Ama. Ang lahat ng nakasulat po sa banal na kasulatan na ito, Biblia, ay isinulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos at nagkakaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sa pangalan niya, tayo po ay maliligtas, tayo po ay mananalig. Gatos na. Tayo po'y manalangin sa Panginoong Jesus, maraming pong salamat sa pagkakataon na inaihayag ang katotohanan ng Ebanghelyo. Maraming pong salamat sa katotohanan na nabasa namin sa Ebanghelyo patungkol sa pagkabuhay ng mga muguli at pagpapakita nyo sa mga alagad. Nawa kagaya ni Tomas, natuto kaming manampalataya agad. Hindi po yung nagdadalawang isip pa ho, napabago-bago ang isip. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng direksyon ng buhay namin na patuloy na sumusunod lang sa inyo hanggang sa kamatayan. Tulungan niyo po kami na ilayo sa kasamaan. Tulungan niyo po kami na wag maging
kulang sa pananampalataya. Tulungan niyo po kami na tingnan lang si Jesus bilang aming nag-iisang Panginoon at aming tagapagligtas. Tulungan niyo po ang mga nakikinig, ang mga taga-subaybay, na matuklasan nila, maunawaan nila ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa Ebanghelyo na nagpakitang muli ang Panginoon na tunay nga siya ay buhay magpakailanman. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay dadako sa isa pang gawain ng Panginoon, ang pag-ambagan o tinatawag na sharing sa mga ano. Ito po ay gawain lamang sa loob ng iglesia ng Panginoon o tinatawag na church. Ano po? Pero ito po ay bukas sa lahat ng handang tumulong sa Panginoon. Okay po. Na sinasabi naman ni San Pablo sa banal na kasulatan, magbigay ang bawat isa sa ipinasya ng puso, wag mabigat sa loob, at hindi lang dahil sa kailangan, kundi nagbibigay tayo ng masaya. Ang gawain po ng pagbibigayan ay makakatulong po sa mga gawain dito sa lupa ng Panginoong Jesucristo, sa paghahayag, pagtataas ng Panginoon, sa pagtulong sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan. You can't manage what you can't see. Monday.com. Kaya po, malaking bagay po yung makakapagsuporta po tayo sa gawain. Through prayer, through donation, through any kinds of gifts po na nanggagaling po sa inyong kaibuturan ng puso. Ang Panginoon po ang nakakita niyan at nawa po ay maluwalhati sa buhay natin. Ano man ang ating maibibigay na tulong o suporta sa gawain ng Panginoon. Purihin po ang makapangyarihan Diyos sa mga kaloob na magkakaloob ngayon. Kayo po nakakaalam sa kanang suporta sa prayer, kahit prayer po, kahit words of encouragement, malaking bagay po ito sa gawain ng Panginoon. Dakilang Diyos, pagpalaan niyo po ang mga magkakaloob, gayon din po ang mga taong gagamitin instrumento sa ikaunlad ng inyong ministeryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. Tatako naman po tayo sa tawag nating pag-aalala sa ginawa ng Panginoon sa atin. Ating pong panoorin Aking Jesus, nananalig ako ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Iyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa mo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Amen. Ayan. Nalalaman natin ang pagtanggap sa banal na komunyon ay hindi po lahat makakatanggap nito. Atin muna suriin ang ating puso, suriin ang ating buhay sa pagtanggap ng banal na sakramento o komunyon na ito.
verse. Ating pong alalahanin ng ginawa ng Panginoon, sakripisyo para sa atin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinabahagi ko naman sa inyo. Nung gabing ang Panginoon ay pagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay at sinabi, ito ang tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan. Sinasabi niya na ito ay mapahihirapan para sa atin. At tanggapin po natin ang simbolo ng tinapay o katawan ng Kristo. Minsan pa siya ang katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo. Ito ang dugo na ipambabayad sa ating mga kasalanan. Tanggapin po natin ang saro ng bagong tipan. Alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon. Gagawin po natin to hanggang siya ay bumalik. Salamat po sa pagtanggap po natin ng mga sangkap ng bagong tipan. Tayo po manalangin. Marami po salamat, Ama, Panginoong Jesucristo, at sa ginawa niyong ito para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Muli, alalahanin ka namin sa tuwi-tuwi na kung kami ay magkakatipon. Kagaya nitong online service na ito. Tulungan po kami, Ama, na manampalataya pa at huwag kaming magsasawa na maglingkod sa inyo. Sa inyo po ang kapurihan, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po. Tunay nga po na dapat tayong magpapatuloy sa buhay, pananampalataya, huwag po tayong manghihina sa pananampalataya. Patuloy po tayong lumakad sa buhay na ito na may pag-asa dahil kasama natin ang Panginoon. Hindi po nawala ang Panginoon, patuloy po siyang nananahan sa mga mananampalataya. Nakagaya po namin na naglilingkod na patuloy sa Panginoon. Naway magsama-sama tayo hanggang sa buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin sa pagwawakas. Panginoong Jesucristo, maraming salamat sa inyo. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Tunay nga po na kayo nabuhay na maguli. Tunay po na papatuloy kami sa paglakad sa pananampalatayang ito. Pagpalain po lahat ng Kristiyano, taga-subaybay, lahat po ng mga tao na riyan. At muli, sa inyo po ang papuri pa salamat. Amen. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoon ngayon at pagpakailanman. Amen. Purihin sa walang hanggan ang ating Panginoong Diyos. Purihin ang kalangitan, anak, tiwang banal. Amen. Amen. Hanggang sa muli mga kataga-subaybay at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos.